Marami pong salamat. Pwede ba nating palakpakan at purihin muli ang Diyos? Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Did you enjoy the presence of God? Amen. I did enjoy the presence of God. Alam niyo po, isa pong malaking kagalakan na tayo po ay laging nasa banal na tahanan ng Panginoon. Amen ba tayo ron? Ano? Bago po tayo magpatuloy, pwede bang batiin muna natin ang ating katabi? No, pakisabi sa kanya, ang tagal na kitang na-miss. Yan. Na may matamis na ngiti, siyempre. Yan. Parang wala kang na-miss kapatid. Ano? Anyway, tayo po ay naririto ngayon. Alam nyo, sa atin pong buhay, lalo na po yung mga bata, no, makikita po natin how they are so attached, no, to their parents, no, yung mga batang pasilit, no. Sila po ay talagang habang bata po yan, ang kanyang mundo ay walang iba kundi ang kanyang nanay, ang kanyang tatay. Tama po ba, no, mga parents? At habang siya po ay lumalaki, of course, nag-iiba na po ang kanyang mundo. Iba na po ang kanyang, laging kayakap. Of course, kapag siya ay nag-asawa, no, yan na po ang kanyang, he or she is cling to, no. Ito po ang buhay natin, no. Hindi po may ikakaila na naghahanap po tayo ng ating magiging, someone that we can cling on to. Today, no, pag-uusapan natin paano ba tayo magiging sobrang dikit. Yan. Sobrang nakakling sa ating Panginoong Diyos. No? Sa buhay po ng isang Bible character na siyang ating pag-uusapan, hindi maikakaila that this Bible character is so clingy to his God. Yan. No? Ano kaya ang matututunan natin sa buhay ni Abraham? Ano kaya ang mga leksyon na pwedeng makuha natin as we live in this journey of what we call Christian life, no? Ay yan po ang ating tatalakayin ngayong araw na ito. Tayo po'y saglit na yumuko, tayo po'y manalangin. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat, kami po ay nagpupuri sapagkat dinala mo kami sa iyong dakong ng kabanal-banalan, Panginoon, as we worship you in spirit and in truth. Once again, God, I appeal, Lord, I intercede for your people, for your message. I pray that you bless your people. I pray that you minister to your people. Panginoon, gawin mo kaming mas malapit po kami sa pagtatapos ng aming pakikinig sa iyo. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Si Abraham po ay isang kinikilalang major character of the Bible. At isa rin po siya ang may tuturing na pinakamalapit, no, na buhay sa baba ng daigdig, pinakamalapit sa Diyos. Of course, lahat tayo ay pantay-pantay, pero kakaiba ang kanyang buhay na naitala sa Biblia. Bakit po siya naging clingy, ika nga, sa Diyos? Paano ka ba magiging clingy sa Panginoon? At ano ang mangyayari kapag sobrang nakadikit ka sa Panginoong Diyos? Well, unahin natin na si Abraham, because of his life, no, he was so obedient to God. Ito po ang hindi maikakaila ng sino man na nabuhay siya ng punong-puno ng pusong sumusunod sa Diyos. Amen po ba tayo ron? No? Yan po ang kanyang kalalagayan, yan po ang kanyang buhay. In fact, ito po ang utos sa kanya ng Panginoon in Genesis chapter 12, verse 1. Sabi niya rito, "Now the Lord has said to Abram," hindi pa po siya nako-convert into Abraham, pero kinakausap na po siya ng Panginoong Diyos na si Yahweh. "Get out of your country, from your family and from your father's house, to a land that I will show you." This is how Abraham
became so obedient to God. No? Ganito po niya sinunod ang ating Panginoong Diyos. He was called to a place he doesn't know anything about. Kaya niyo ho ba yun? Tinatawag ka ng Panginoong Diyos, gawin mo ang isang bagay na wala kang nalalaman. Siya ay tinatawag ng Panginoon para pumunta sa isang lugar na hindi niya alam. No? He was called to a country that he knows nothing. And this Abraham was obedient even though, he had to leave his family, everything. He was instructed to leave everything behind. Yung kanyang mga mahal sa buhay, yung kanyang family, para pumunta sa dakong hindi niya naiintindihan, hindi niya nalalaman. That was, may ko-consider po nating isang tunay na pagsunod. Another thing na makikita po natin sa buhay ni Abraham ay he offered his beloved son, Isaac. Nung siya po ay nagkaroon na, tulad ng ipinangako ng Panginoon, magkakaroon po siya ng kaisa-isang anak. No? Actually, wala pa po siyang anak ng mga panahon na ito, nung pinangako ng Panginoon, at hindi niya alam kung magkakaanak pa siya. And God gave him a son. Ngayon, itong anak na ito na pinagkaloob ng Panginoong Diyos, kinukuha ng Panginoong Diyos mula sa kanya. The Lord God told him, offered your son, Isaac. Meron bang hinihingi ang Panginoong Diyos sa iyo na napakahirap ibigay? Dinanas ito ngayon ni Abraham. And remember, pag ibinigay niya si Isaac, hindi niya alam kung magkakaroon pa siya ulit ng anak. No? Yan po ang posibleng maging agam-agam ni Abraham. Pangalawa, yung pag-offer na tinutukoy dito ay hindi katulad ng ating panahon. Sa panahon natin, pag nag-offer tayo ng ating mga anak, ipadededicate natin, itataas lang ng pastor o ng minister of the gospel yung sanggol na yan, at pagkatapos iuuwi mo na. Pero during the time of Abraham, pag inalay mo ang iyong anak, kailangan meron kang punyal at tatarakan mo ang iyong anak sa dibdib para physically you have offered that son to your God. At Abraham was willing to do that. At sa kabila ng lahat ng ito, ipinakita ng Panginoong Diyos na kaya niyang mag-provide ng pangangailangan ni Abraham. At alam natin na hindi po namatay si Isaac, kundi ang isang ipinagkaloob ng ating Panginoong Diyos. Kakaiba po yung kanyang pagsunod. Ganoon ang kanyang pagkadikit sa kanyang manlilikhang si Yahweh. Pangalawa, Abraham was famous because of his faith. At ito rin ang dahilan kung bakit po siya sobrang napalapit sa ating Panginoong Diyos. Yung kanyang pananampalataya. Gaano ba ang iyong pananampalataya? Ganito kalalim ang pananampalataya ni Abraham sa ating Panginoong Diyos. He believed the promises of God. Ano yung promise ng Diyos? In Genesis chapter 15, verse 6, sabi ng Panginoon, and he believed in the Lord and he accounted it to him for righteousness. Yung pangako ng Panginoon ay pagpapalain siya. Ang pangako ng Panginoon ay magkakaroon siya ng anak. In spite of the impossibility that his wife was so old and he too was old. Nasundan niyo po yung buhay ni Abraham? Pambihira. Ganito po siya nanampalataya sa ating Panginoong Diyos. Ganito po niya naidikit ang kanyang buhay sa ating Panginoong Diyos na si Yahweh. Susunod ko po ito, yung kanyang pananampalataya, yung kanyang pagsunod sa kabila ng lahat ng ito. Katulad mo at katulad ko, meron ding imperfections si Abraham. Yan. And in spite of these imperfections, Abraham is called a friend of God. Ano ba yung imperfection ni Abraham?
pambihira, minsan sa kanyang buhay, napadako po sila ni Sarah na kanyang wife sa lugar na Gerar, at doon si King Abimelech, tinanong po siya kung sino yung kasama niyang babae, pambihira. Alam niyo kung anong ginawa ni Abraham? Ipinagkaila niya, ipinagsinungaling niya lang naman na ang kanyang kasamang si Sarah ay kanyang asawa. Buti na lang, ang bait ng Panginoong Diyos. Kahit na siya po ay nagsinungaling, kahit na itinakwil niya o idininay niya ang kanyang asawa, kumilos pa rin ang Panginoong Diyos. Ito yung kanyang buhay. Imperfect as he is. He has his own share of imperfection. At hindi rin po siya faithful sa kanyang asawa sapagkat yung maid servant ni Sarah na si Hagar ay kanyang sinipingan, at nagkaroon po sila ng anak ni si Ishmael. How imperfect this Abraham was, and yet he became a friend of God. Sino po rito ang nagsasabing imperfect din ako? Hindi ako tama. May mga bagay na hindi ako matuwid. Huwag kang mag-alala. Sa kabila ng imperfection na yan, kayang-kayang lutasin niya ng Panginoong Diyos. Si Abraham, ito ang kanyang tag. Isaiah 41 verse 8, the Bible tagged him as a friend of God. But you, Israel, my servant, Jacob, whom I have chosen, you descendants of Abraham, my friend. Wow. Imperfect, pero dahil sa kanyang pananampalataya, pero dahil sa kanyang pagsunod, naging dikit sila ng Panginoong Diyos. Amen po ba tayo ron? Dahil sa ating pananampalataya na si Jesucristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan, dahil sa ating pananampalataya, binigyan ka ng Panginoon ng pagkakataon na maging kaibigan ng Panginoong Diyos. Isn't it God deserves the best clap offering? Amen ba tayo ron? Hallelujah. Itinuring ka rin ng Panginoon na maging kaibigan. At kailangang manatili ang pakikaibigan na yan. Katulad ni Abraham. Mamaya makikita po natin yun. Kung paano mananatiling ang isang Kristiyano ay kaibigan ng Panginoong Diyos. Now, let's take a look about the friendship of God and Abraham. Ano ba ang mangyayari kapag ikaw ay kaibigan ng Panginoon? What will happen if you are so clingy to God? Excited ba kayong malaman? Ano ba ang magaganap kapag ang isang Kristiyano ay wala na po siyang hinahangad sa kanyang buhay, kundi mabigyan ng lugod ang kanyang Panginoong Diyos? Well, ito pong nangyari kay Abraham. Number one, he experienced the generosity of God. Sabihin nga po natin, generosity. Ayan. Your God is so generous. The God of Abraham was so generous. Genesis chapter 18, makikita po natin dito na nagpakita po ang Panginoong Diyos kay Abraham at dito ay ipapahayag ng Panginoon ang kanyang pangako na si Sarah ay magkakaanak. At hindi naman kaagad sinabi literally na siya ay representative ng Lord. And yet Abraham was able to recognize those visitors. And that is why in verse 6, Genesis chapter 18, so Abraham hurried into the tent to Sarah and said, "Quickly, make ready 3 measures of fine meal, knead it, and make cakes." Hospitable, at hindi lamang isang hospitable, he is trying to give something to the visitors which are being represented, representing our God. Ituloy ko po sa verse 7. And Abraham ran to the herd, took a tender and good calf. Tender and good calf. Ang sarap nun. Mamahalin yun. Pwedeng itago na lang niya. Hindi, kung ano na lang maibigay natin. Hindi po ganun ang ginawa ni Abraham. Talagang binigyan niya ng magandang offering ang kanyang mga bisita. Gave it to a young man and he hastened to prepare it. And in verse 8, so
He took butter and milk and the cup which he had prepared and set it before them, and he stood by them under the tree as they ate. Nandoon sila sa ilalim ng puno. Hindi niya iniiwanan. At dahil dito ay natuwa din ang Panginoong Diyos. Of course, dala-dala na itong napakagandang pangako at mensahe ng Panginoong Diyos. How generous this God was to Abraham. Tingnan niyo po sa verse 10. And Yahweh said, I will certainly return to you according to the time of life, and behold, Sarah, your wife, shall have a son. Pambihira. Ang lupit, ano po, ano? Ganito po ka-generous ang Panginoong Diyos. Yung baog na si Sarah, yung matandang si Sarah, yung si Sarah na hindi na dinadatnan ng buwanang dalaw. Pero pinangakuan ng Panginoong Diyos, yung imposible, magiging posible na. Yung matagal na nilang pinapangarap na magkaroon ng anak, tutuparin na ng ating Panginoong Diyos. Isn't it? God is so generous to the life of Abraham. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. You know why? Generous siya kay Abraham, generous din siya sa atin. Paano naging generous ang Panginoong Diyos sa iyo? Tingnan mo. Imposible kang pupunta sa langit. Imposible akong pupunta sa langit. Imposibleng makakamtan natin ang buhay na walang hanggan. Pero ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesus. Yung precious na si Jesus, He gave it to you and to me. Para ang sino mang sa kanya isasampalataya ay hindi na mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen ba tayo ron? Hallelujah. That is what transpired between Abraham and God. No? Nung sila po ay nagkakaroon na ng napakagandang relasyon, ang ating Panginoong Diyos ay napaka-generous sa Kanya. At makikita rin po natin na pinagpala ng Panginoong Diyos si Abraham at ang kanyang mga saling lahi. Ganun pala yun. Ganun pala ang mangyayari kapag ang isang Kristiyano ay nagsusumiksik sa kanyang manlilikha, sa kanyang tagapagligtas, sa kanyang, Diyos, sa pamamagitan ng ating tagapagligtas na si Jesus. No? Number 2, na makikita po ninyo sa isang taong madikit sa Diyos, ay makaka-receive po siya ng revelation. Gusto niyo po ba yon? No? Yung pagpapahayag ng Panginoon. Alam niyo, napakahirap po nito, no? Na tayo ay makakatanggap ng revelation mula sa Panginoon. Abraham experienced that. Si Abraham ay, masasabi naman natin walang pakialam sana sa Sodom at sa mga plano ng Diyos. Ano ba naman kung ano ang gawin ng Panginoon para ipaalam niya pa sa isang napakaliit na Abraham. Sa taong tuldok lang pag tinignan mo ang buong universe. Amen po ba tayo ron? Ano? And yet, because God considered Abraham as His friend, He revealed something very important. Ito po ang kanyang sinabi sa Genesis chapter 18 verse 19. For I have known him, no? And the Lord said, shall I hide from Abraham what I am doing? May tatago ko ba kay Abraham ang mga bagay na mangyayari? Tingnan niyo po. Sabi niya, for I have known him. Kilala ko kasi siya. Alam ko siya. Amen ba tayo ron? Kilala ka pala ng Panginoong Diyos. Yung mga ginagawa mo, yung mga pagpapagal mo, yung mga sakripisyo mo, hindi man ito nire-recognize ng iyong asawa, ng iyong leader, ng iyong boss, ng iyong supervisor, alam naman ng ating Panginoong Diyos. Amen ba tayo ron? At hindi ito nalilingid sa Kanya yung iyong mga pagpapakasakit. Nagagalak po ba kayo? Nakilala kayo ng Panginoon? Meron pong bang dalang kagalakan o merong dalang takot? Nakilala ka kasi ng Panginoong Diyos. Alam niyo yung takot na pambihira, hindi alam ng asawa ko, meron pala akong kalokohan, hindi alam ng aking pamilya, meron pala akong kalokohan, hindi alam ng aking
kasama sa church na meron pala akong kalukuhan, alam pala ng Panginoong Diyos. Hindi ba nakakatakot yon? Pero huwag kang mag-alala, kahit na nakakatakot yon, meron namang paraan ng Panginoong Diyos para bumalik at maituwid ang iyong buhay. Magsisi ka lang sa iyong mga pagkakamali, and God is able to forgive you and cleanse you from all of your righteousness. Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Bakit nagre-reveal ang Diyos sa iyo? Bakit nagre-reveal ang ating Panginoong Diyos kay Abraham? In order that He may command His children, may purpose kasi, and His household after Him, that they keep the way of the Lord, to do righteousness and justice, that the Lord may bring to Abraham what He has spoken to him. Sapagkat darating ang panahon, darating ang araw, si Abraham ay magiging daluyan ng pagpapala ng isang buong lahi at ng buong lahi ng tao. Hindi lamang ng lahi ng Israel, kundi siya ay magiging daluyan ng pagpapala ng buong mundo. My purpose, the reason why God is protecting you and giving you the revelation of what is going to happen in the future. Amen po ba tayo ron? No? Very important that we know what revelation from God is. At pag pinag-usapan po natin ang revelation, hindi po ito isang given fact. Ano po yung given fact? Tayo ay nilikha ng Diyos, tayo ay darating din sa dulo ng ating buhay, tayo mamamatay. These are given facts. No? Pero yung revelation from the Lord, ito yung mga bagay na hindi mo pa naiintindihan o nauunawaan at hindi pa sumasagi sa iyong isipan. And God is going to give you this kind of revelation. Hindi maiintindihan o hindi malalaman kailanman ni Abraham kung ano ang mangyayari sa siyudad ng Sodom. And yet, God is now revealing it to him. Bakit? Kasi dikit sila ng Panginoong Diyos. Amen ba tayo ron? May hinahanap ka bang kasagutan kung saan ka patutungo? Maaaring magkakaroon ka ng sarili mong desisyon. Maaaring magkakaroon ka ng sariling analysis. Pero ang totoong perfect will of God, siya lamang ang magkakaloob. Ang Diyos lang ang magbibigay. Namamangha ka ba or nabibigatan or nagdududa kung ano ang mangyayari sa kinabukasan about your future plans? Kapatid, fresh revelation from the Lord is what you need. Amen po ba tayo ron? No? Kapag ikaw ay haharap sa isang major decision, sino kaya ang aking mapapangasawa? Saan kaya ako titira? Anong karir kaya ang aking tatahakin? Anong kurso ang aking kukunin? Anong ministry ang aking papasukin? Saan ako tinatawag ng Diyos para maging kagamit-gamit sa Kanya? Only revelation from the Lord will answer all our questions in life. Amen ba tayo ron? Ano? Mahalaga po ito sapagkat there was a time nung ako po ay nabigyan ng privilege na mag-preach ng word sa pulpit. At first, I was so hesitant. Sabi ko, pwede ba ako dyan? Samantalang, iniisip ko ang hirap. Baka yung ituturo ko ay alam na ng marami. No? Yung sasabihin ko mula sa Biblia, hindi ba nila nababasa? Yun po yung aking mga agam-agam. Alam na nila ang kanilang, most likely, what I will teach, what I will preach, they know it already. Now, those are my, the thoughts that I had. Alam nyo, isang hakbang lang pala ng pananampalataya at pagsunod. Nakita ko po kung paano ang Panginoon ay nag-reveal, nagbigay ng fresh message, fresh revelation from Him. All I had to do is to obey and to embrace what God has called me to do. At pwede rin pong mangyari yun sa iyo, kapatid. Kailangan mo lang magsumiksik sa iyong Panginoong Diyos na si Yahweh. Amen ba tayo ron? Ano?
Yan po ang benefit. Yan po ang mangyayari sa isang taong dumidikit at nagsusumiksik sa kanyang Panginoong Diyos. Pwede ba nating palakpakan ng Panginoon? Hallelujah. Another thing that I really love for God to give you when you become a friend of God is this, the privilege of intercession. Yeah, alam niyo po yung intercession, no? Yung ikaw ang ipinamamagitan mo ang Diyos, ang tao sa Diyos. Ang isang pangyayari sa Panginoon. Excited po ba kayo? Po ba kayo roon? That you can become an intercessor for the Lord. For the people that surround you, for your family. No? Magkakaroon ka ng puso na mayroon ang ating Panginoong Diyos. The heart to pray for others' needs. Excited po ba kayo doon? Alam niyo, mahalaga po kung sino ang inyong kasama sa buhay. Tandaan po ninyo yun. Sapagkat kung sino o ano ang iyong mga kasama, ganun din ang iyong magiging desire. Pag ang kasama mo, mga mahilig sa alak, maniwala ka. Magiging mahilig ka rin sa alak. Pag ang mga kasama mo ay mahilig sa karunungan, one day, hindi magtatagal, magiging mahilig ka rin maghanap ng karunungan. Pag ang kasama mo ang Panginoong Diyos, ang kanyang puso ay para iligtas ang mga napapahamak na kaluluwa. Ito na rin ang magiging iyong puso. Amen po ba tayo ron? Kapag ang iyong mga kasama ay mahilig humayo at magbahagi ng salita ng Panginoong Diyos, ibahagi ang ebanghelyo ng kaligtasan, one day, magkakaroon ka rin ng desire to preach the gospel of the Lord Jesus Christ. No? Alam nyo, gusto ko pong ipakita sa inyo ang aming Persian cat. Ayan. Cat. Persian cat pala. Hindi pala Persian cat. Pinangalanan po namin siyang Percy para madaling tandaan. Alam nyo, ako po ay hindi mahilig mag-alaga ng pet. Sinasabi ko lang po ito sa inyo. No? Hindi ako mahilig sa aso. Gusto okay lang na nakikita ko siya, pero para mag-alaga ayaw ko. Ayaw ko ng aso, ayaw ko ng pusa, no? Ayaw ko ng daga, yan. Ayaw ko rin ng butike, ng ipis. Siyempre, no? But my family, no, my wife, my son and daughters, ang hilig nila sa pusa. So, yan, nagkaroon po kami ng Persian cat. Alam niyo, sabi ko nga, hindi ako mahilig. Pero dahil yung mga kasama ko sa bahay, mahilig sa pusa, pambira, natutuwa na rin ako. Natutuwa na rin ako pag naglalambing ang pusa. Natutuwa na rin ako pagka siya ay naghahanap ng clinging on to me and to my children. Kaya, mahalaga, kapatid, kung sino ang iyong nakakasama. Kasi makakahiligan mo rin ang kanyang kinahihiligan. Buti na lang ang kinahihiligan mong makasama ang ating Panginoong Diyos. Amen po ba tayo ron? Hallelujah! Hallelujah! Hindi man binigyan ng instruction si Abraham, and yet he is now interceding for the people of Sodom. In verse 24, matapos na sabihin ni Yahweh ang kanyang plano, nagugunawin niya na ang syudad ng Sodom. This is the heart of Abraham. Sabi niya, suppose there were 50 righteous within the city. Would you also destroy the place and spare it for the 50 righteous that were in it? Ang ganda ng lambingan nila ng Panginoon. Ano? Interceding for the people of Sodom. At ngayon naglalambing si Abraham kay Yahweh. Far be it from you to do such a thing as this, to slay the righteous with the wicked, so that the righteous should be as the wicked. Far be it from you. Shall not the judge of all the earth to do right? Kaya bang gawin yon ng isang Diyos
na makatwiran, hindi ito kayang gawin ng Panginoong Diyos. Dahil sa 50 yan. Sabi ni Yahweh, hindi ko yan gagawin dahil sa 50 masasama na yan. Sabi ni Abraham, kung 4 na po, what if 30? What if 20? What if 10? But sad to say, unfortunately, alam naman natin kung ano nangyari. Walang nakitang matwid ang ating Panginoong Diyos sa plains of Sodom. At ginunaw ang Sodom. Nakakalungkot ano ho. Alam niyo, itong ating bayan, nakakatuwa. Sapagkat hindi lamang po tayo 50. Hindi lamang po tayo 5,000. Napakaraming born-again Christian sa dakong ito ng mundo. Kaya hindi imposibleng magkaroon ng born-again Pilipinas. Amen po ba tayo? Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Hindi mo alam ang iyong ipapanalangin? Alam ng Diyos ang dapat mong ipanalangin. In Romans chapter 8, verse 26, and the Holy Spirit helps us in our weakness. For example, sabi ni Pablo, we don't know what God wants us to pray for, but the Holy Spirit prays for us with groanings that cannot be expressed in words. Dahil nakadikit ka sa Panginoong Diyos, yung kanyang puso ay nagiging puso mo na rin, and there would be revelation, and from that revelation, alam mo na ngayon kung ano ang iyong ipapanalangin. The future is being revealed to us by God. Amen po ba tayo ron? Ano? Another thing, another privilege, when you become a friend of God is, ito maganda. Alam ko gusto nyo to. Provision and protection. The provision na kapag ikaw ay mawawala na, and the Lord will provide. At pag ikaw ay nasa panganib, God will surely protect you. Genesis chapter 12 verse 3, this is the promise of God. And alam natin, base sa kasaysayan, it came to pass. Sabi niya kay Abraham, I will bless those who bless you, Abraham, and I will curse him who curses you. Meron bang umaaway sa iyo? Akong bahala sa kaaway mo. And all the families of the earth shall be blessed. At dahil sa iyo, pagpapalain ko ang iyong mga makakadaupang palad. Sabi niya kay Abraham, para sa atin din yun? Para sa iyo yun. Sapagkat kung sino man ang iyong makakadaupang palad, pag totoong dikit ka kay Yahweh, dikit ka kay Jesus, hindi pwedeng hindi mo isi-share si Lord. Amen ba tayo? At yung lalaki o babaeng nabahaginan mo ng ebanghelyo ng kaligtasan at pag tinanggap niya ang gospel, siya rin ay pagpapalain ng ating Panginoon. Amen ba tayo? You will be protected. Yung kaaway mo, yung umaaway sa iyo, tahimik ka lang. Bahala si Lord. Hindi ko sinasabing ipanalangin mo, mapahamak yung kaaway ko na yan, Lord. Bahala ka na sa kanya. Hindi. No? As you pray for the enemy, makikita mo, matututunan mo ring mahalin ang enemy na yon. But the enemy of our soul, of course, wala siyang magagawa pag ang Panginoong Diyos ang kumilos sa ating buhay. Amen? Yung sinasabi ko po ay spiritual, but we know for a fact that the family of Abraham in the land of Sodom was spared from the wrath of God. Kamag-anak niya po si Lot. No? At yung pamilya ni Lot ay iniligtas ni Yahweh, of course, maliban sa asawa ni Lot. Sapagkat ang instruction ay huwag lilingon, pero lumingon. Alam nating naging haliging asin. Paano ko ba i-illustrate ang protection ng Lord? Alam nyo, itong mga nakarang araw ay nakaranas po tayo ng El Nino. Sobrang init, tama po ba? At sa gitna ng El Nino na yan, minsan ay nandun po ako sa bahagi ng Maynila. Naranasan ko na po ito noon. No? Pinaranas ulit sa akin ni Lord. At yung sasakyan ko, sa gitna ng napakainit, ay biglang bubuhos ang malakas na ulan. Grabe. Siyempre, nabiglang lahat.
maging yung mga motor riders, yung mga nakatayo sa, sa sidewalk, lahat sila nagtatakbuhan. Samantalang ako sa loob lang ng kotse, umuulan, malamig ang aircon, okay lang ang lahat. Nagkakagulo ang lahat. I am unbothered. Of course, may konting kaba. Ano kaya mangyayari? Kasi nakikita ko, umaangat na ng konti ang tubig. Pero yung pangamba ng nasa labas, hindi ko nararanasan. I am insulated inside the car. At nung ako po ay dumiretso na ng Cavite, ang bihira, ang init pala sa Cavite, balik na naman ang sobrang init. And I can see all the people. Sobrang init, may mga nagtatrabaho sa kalye. Pero ako cool na cool sa loob ng kotse, grabe. Insulated inside the car. Alam nyo, ganun pala ang protection ng Lord. Nagkakagulo sa labas. Dumadaan ang napakaraming ulan, tinding init, bagyo, iba't ibang pagsubok. Pero steady lang ako. Bakit? Kasi dikit tayo kay Lord. Kasi protected tayo ni Lord. Kasi ipinoprovide ni Lord ang lahat ng ating mga pangangailangan. At naririnig niya ang ating mga panalangin. Sige po, ibigin natin sa Lord ang pinakamataas na papuri. Because He deserves it. Hallelujah. Hallelujah. The friendship with God, ito po, mararanasan niyo ang lahat ng ito. It is not a prosperity teaching, but it is a fact from the Bible. You will experience all of these. Madali naman tandaan. Just grip your spiritual life, your spiritual hand toward God. At mararanasan mo ang tunay na kapangyarihan ng Panginoong Diyos. Pero paano ba mapapanatili ang pag-ibig, ang pakikipagkaibigan sa Lord? May sinabi po si Jesus sa kanyang mga disipulo. At sinabi niya po ito sa John 15 verse 14. Baka ito'y tanong mo rin. How can I retain my friendship with God? Ito yun. You are my friends if you do whatever I command you to do. Meron bang inuutos sa iyo ang Diyos? Meron bang pinapagawa ang Panginoon? Meron bang pinapaiwanan sa iyong kasalanan? Meron bang pinahandle sa iyo? Let us be specific. May pinahandle ba sa iyong C2S? Tinatawag ka ba ng Panginoon na magpastor? Tinatawag ka ba niyang tumugtog, kumanta para kay Lord? Tinatawag ka ba niya mag-share ng gospel? Just do it. And God will remain your friend. Of course, you cannot earn the merit, but God will always give you the favor. Pwede ba tayong saglitan yung mukha, tayo po ay manalangin? Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sapagkat lagi kang mabuti sa amin. Sa lahat ng sandali ng aming buhay at napatunayan namin ito sa Biblia, sa aming kapaligiran at sa aming sariling karanasan. And we are so thankful because of that, Lord. Today, I pray that you continue to minister to your people. Continue to touch the heart of your people. Panginoon, patuloy ka pong mangusap sa amin. Patuloy mo pong bigyang liwanag ang aming buhay para nang sa ganoon maging liwanag din kami sa lahat ng aming mga kadaupang palad. Today, wala kaming gagawin, Panginoon, kundi sumunod lang sa iyo at sasambahin ka namin.